Magandang umaga. Ay, naantok lang ako, no? Kaya ngayon ako dapat kanina pa ako bang live stream. Pero anyway, isa lamang po ang ating live stream ngayon. Yun po ay patungkol sa mga revelasyon, yung pagsisiwalat ng batang congressman. Hindi si Kiko Barsaga, hindi si Congressman Leandro Legarda Leveste. Yung anak ni Loren Legarda ay nagsiwalat na may mga bata pala si Vince Dizon na bagong sekretary ng DPWH na mga mga nasa listahan niya na siyang mga nanghingi. So how true is that? Ito na alamin natin ito. Grabe. Nawala respeto ko tuloy kay Vince Dizon. Alam mo, respeto ko siya eh. May mga tauhan si Secretary Vince Dizon sa DPWH na manay mga contractor din. Yan ang binunyag ni Congressman Leandro Leviste. Live mula sa Kamara, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ano pa ang detalye nitong aligasyon ni Congressman Leviste kay Secretary Dizon? Jiggy, hinamon nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste itong si DPWH Secretary Vince Dizon na i-check yung kanyang team na nakikipag-meeting umano sa mga contractor na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon kay Leviste, may mga appointee si Dizon sa DPWH na pawang mga contractor. Hindi pinangalanan ni Leviste yung mga naturang DPWH appointee at inamin din niya ang pawang mga hearsay o narinig lang niya ito, pero duda raw yung kongresista kung paano ngang magkakaroon ng transparency sa investigasyon sa flood control projects at umaalis yung korupsyon sa ahensya kung may koneksyon sa mga contractor itong ilang tao ni Dizon. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Leviste. If it's true that new appointees in DPWH have interests in companies that do business with DPWH, are we sure that there will be no conflict of interest in the awarding of contracts under the new leadership at DPWH? And why then has this not been previously disclosed? Jiggy, sa gitna pa nga ng press conference kanina ni Leviste sa Kamara ay may tumawag sa kanya mula raw sa opisina ni Secretary Dizon. Pakinggan natin ito. I really don't know who's the contractor in your team. But if you can ask them and come clean to the public, then that would, I think, be a sign that there's real change now in DPWH. I have not even been told who in your team is a contractor. I'm just relaying what I heard. At Marian, may pahayag na ba si Secretary Dizon sa mga aligasyong ito? Kasi parang hindi rin sigurado si Congressman Leviste sa mga sinasabi niya. Yes, Jiggy, matapos nga yung mga revelasyon kanina ni Leviste, agad nagpa-presscon itong si Secretary Dizon. Nagpasalamat pa siya kay Leviste pero humiling ito na sana raw ay magbigay pa ng detalye itong kongresista. At gate pa nga ng kalihim, sa pagkakaalam daw niya ay walang contractor sa kanyang mga appointee. Ipinangako rin naman ni Dizon na paiimbestigahan niya ang mga ito. Narito ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko ba yung taong yon? That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. No, and I will look forward to having a conversation with Congressman Leviste on that. No, so very, very, very clear. No, hindi ko papalampasin yan. Totoo nga. Yan muna ang latest dito sa Kamara.
So anyway, ipakinggan natin itong balita mula naman sa Billionaire News Channel. Para hindi ka papaniwala, no? Ang kining ng pera talaga ibang dikta eh. Ito naman sa Billionaire News Channel naman. Bago na ang mga opisyal ng DPWH pero mukhang hindi naman daw nagbago ang kalakaran dito. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nanghihingi daw ng kickback sa mga bagong proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Mavic, mabigat yung mga pasabog na ito ha. Tinukoy ba ni Representative Leviste ang kanyang source? Pinky, vacation mode na ang mga kongresista at dahil matapos nga nilang maipasa ang House version ng 2026 budget. At pero tila iba ang mood ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at sa kanyang press conference kanina, panibagong pasabog ang ibinunyag ni Leviste kaugnay pa rin ng controversial na flood control project. Pero sa pagkakataong ito, sangkot daw dito ang mismong bagong talagang si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kanyang halos 2 oras na pagharap sa media, kanina sinimulan ni Leviste ang kanyang mga pahayag sa isang presentasyon. Nanawagan kaagad siya kay Dizon na isapubliko ang lahat ng mga panibagong proyekto, mga halaga at ang mga ponente nito sa bawat distrito na ipinasok ng DPWH sa 2026 budget. Ito ay base na rin sa pangako daw ni Dizon na isapubliko niya ang mga proyektong inilagay nila sa pambansang pondo nang bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang unang panukala. Pero sabi ni Leviste, tila hindi ito nasunod hanggang sa maipasa ang House version ng General Appropriations Bill para sa 2026. Dahil dito, hinihiling ni Leviste kay Dizon na bago sumalang sa Lunes sa budget hearing ng Senado na i-disclose o isapubliko ang mga impormasyon ng mga proyektong kasama ngayon sa panukalang pambansang budget ng DPWH. That a lot of that non-allocable budget, of which there is available data that can be disclosed, has been reported to be given in exchange for consideration. And the consequence of this system is that yung distrito na walang kickback ay nababawasan ng budget at yung distrito na may kickback ay binibigyan ng budget. Bukod dito, nais ni Leviste na ipaliwanag ni Dizon at ng ilan sa kanyang mga tauhan sa DPWH ang umano'y koneksyon daw nila sa ilang kontratista. Sabi ni Leviste, mismong sa kapwa niya kongresista narinig na umano'y nanghihingi na ng kickback ang mga itinalagang opisyal ni Dizon sa mga kontratista. Bukod pa sa impormasyong ang mga tauhan daw ni Dizon ay mga kontratista rin. Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. Bagaman hindi niya inaakusahan si Dizon, paniwala ni Leviste, may posibilidad na totoo ang kanyang mga narinig. Ito'y dahil hindi lang isaan niya, kundi halos lahat sa mga kapwa niya raw mambabatas ang nakakaalam na ng panibagong kickback sa DPWH. It would be good to ask members of Congress what they know. Because I am one out of 317. I'm sure there's many more in the 317 that know more. So I think it will be good for our country if we just all be transparent now about what we know.
Sa kalagitnaan ng kanyang press conference, isang tawag ang kanyang tinanggap at kinausap sa harap ng media. Hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang kausap, pero inamin niyang isa daw itong mataas na opisyal sa DPWH. If you stand outside of this room when Congress is in session, you can ask every single one of them what they know. It's not only a few people in Congress that knows things about what I'm talking about. So the reason why I'm saying this, and I believe that more information will come out after I say this, is because there's so much information out there if you just ask the other members than me. Sir, yung kausap po ninyo kanina, source niyo po yun, di ba? Iyan yung isa sa mga accused. Nang tanungin kung sino ang tumawag kay Congressman Leviste, ay hiniling niyang wag nang isiwalat dahil baka hindi na raw magsalita pa sa kanya. Isang open letter, Pinky, ang ipinadala ni Congressman Leviste kay Secretary Dizon noong pang nakaraang linggo para ipaalam ang mga impormasyong ito, pero hindi daw tumugon ang kalihim. At pero kanina kinukonsidera na niya yung tawag kanina ng isang mataas na opisyal ng DPWH na sinagot na yung kanyang yung kanyang letter kay Secretary Dizon, at base dun sa kausap niya ay sinasabi na aalisin o tatanggalin ang sinuman sa mga opisyal na mapapatunayang nangingikbak o kontratista rin. Pinky? Yun nga, Mavic. So, sandali lang, yung sinagot niya, natawag doon sa telepono, sabi niya, isa sa mga accused? Actually, Pinky, hindi naging malinaw yon sa amin. Pero ang sinasabi niya ay allegedly accused din itong kausap niya kanina. Pero nung bandang huli sa press conference, iniiba na niya yung statement na itong opisyal na ito ng DPWH ay willing tumulong para dito sa sinasabing mga opisyal ng DPWH na umano'y nanghihingi nga ng kickback at pinagbibintangang mga kontratista na rin. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Pero meron na nga kaming mga spekulasyon kung sino-sino. Ang akala pa nga namin ay mismong si Secretary Dizon yung kausap niya. Oo, pero Pinky. kung sabihin kasing isa sa mga accused, nasabi mo nga medyo malabo din towards the end, imposible yun na si Secretary Vince, Dizon. But Mavic, Yes. meron bang balak si Congressman Leviste na ibahagi itong kanyang nalalaman sa ICI o kaya sa DOJ? Actually, Pinky, natanong natin siya dyan tungkol sa ang tanong pa nga namin kung willing din siya na i-reveal yung kanyang source at isumite sa ICI para sa investigasyon. Hindi niya tuwirang sinagot yun Pero ang sinasabi niya ay hindi naman na daw sikreto itong mga impormasyong ibinunyag niya dahil sabi nga niya kanina, halos lahat na rin naman ng mga kongresista ay alam itong impormasyong ito. At sa mga susunod na araw, sinabi niya na dahil sa pagbubunyag niya na ito, ay may mga impormasyon pang lalabas. Pinky? So hintayin natin kasi parang ang sabi nga niya, kung umikot daw kayo dyan, meron din ilang mga kongresista ang magpapatotoo dito sa sinasabi niya. Tingnan natin kung ano ang magiging mga susunod na revelation. Maraming salamat sa iyo, Mavic Trinidad ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Okay, so iyan, analisahin natin. Una, batang-bata pa ito na congressman si Leviste. At wala pa itong at saka yung record niya, yumaman siya, bilyonaryo siya. Bilyonaryo siya sa negosyo niya na tinatawag na solar business. So, nasa business siya ng malinis yung negosyo niya. At wala akong narinig na yung yaman niya na bilyonaryo kasi siya, na bilyon na inanggaling sa kung saan. So, with that, yung pagsasalita niya ay isa siyang tao na mapagkatiwalaan sa kung katotohanan ba pinagsasabi niya o hindi. Next is, matalino yung batang ito.
Una, matalino din ang nanay niya, pinanggalingan. So matalino din ang si Milya. Matalino din ang tatay niya, dating gobernador ng Batangas. Nanay niya, senador sa ngayon. So, with that, idagtong mo yan, ang pinagsabi niya may sense. Pangatlo, I find ang kanyang mga proposisyon para gagawin panlaban sa korupsyon sa DPWH, yung lahat ng proyekto na nakalatag, imbis na aprobahan nila sa ganung presyo 100 million, bawasan ng 25 million. At kung bawasan mo lahat ng proyekto ng 25%, iniisip niya, makukunti kung magkakaroon pa rin man ng korupsyon, maliliit na lang. Yan. Kita mo ang atake niya. It makes sense. So ngayon, pinapakita lamang ito na sa ngayon, nagsasalita ako rito, mahirap pala talaga kalabanin ang tinatawag na korupsyon. Hindi lamang nag-umpisa rito yung korupsyon na laban. Sa panahon noong 2013 na kay Napoles, nagkalaban-laban, ano nangyari? Si Napoles lang na sentensyahan. Paulit-ulit na sentensyahan si Napoles sa bawat kaso. Pero mga congressman at mga senador hindi nasentensyahan. Kasi bakit? Ang hirap mag-ugnay, ang magharap ng ebidensya na magtuturo na talagang positive talaga na yung mga congressmen at mga senador. Meron tayong pinakamalapit na sa makukonvict yung kaso ni Bong Revilla. May ebidensya na may sinulat si Bong Revilla papunta sa ahensya ng gobyerno na ilipat ang pundo niya papunta sa kumpanya ni Napoles. Pero ang problema, yung ebidensya, kinwestiyon din. Kasi naniwala din ang Sandigan Bayan na judge na nagdesisyon na yung sulat na binigay dun sa ahensya para utusan na ilipat ang pundo ni Bong Revilla papunta sa korporasyon ni Napoles ay piniki daw yung pirma ni Bong. At naniwala naman itong Justice Secretary. Buti hindi siya pinili na maging ombudsman. I'm talking about Presiding Justice Geraldine Faith Econg. So, kung bakit hindi siya binoto ng mga GBC, siguro narinig na nila yung ginawa niyang desisyon laban kay Bong Revilla na hindi sila naniwala doon. Kaya hindi siya kinuha. Unfortunately, mali rin ang desisyon nila na kinuha din si Remulla. Kasi ang nangyari, ang nilagay na ombudsman ay yung politiko. Si Boying Remulla bilang politiko ay ibang laro nun. Iba yung utak nun. Ang training nun ay hindi honesty. Siyempre, nangangampanya yun. Namimili ng boto rin yun. So pagka ganun, inilagay mo namimili ng boto sa ombudsman, paano pa ngayon maging matino yung ombudsman natin? Paano titino yung magnanakaw na yan? Kung mga kaibigan nyo lahat yan. So ito po ang senaryo dito. Mahirap paniwalaan na kung may papalit ka kagaya kay Vince Dizon, ang papalit ay mga malinis na. Kahit na malinis si Vince Dizon, malinis ba lahat ng kinuha niya? Ang problema lang, sa lahat ng kinuha niya, may puder na. Pwede na maningka. O maningkamot. Sa salitang Bisaya pa. O, ngayon, kung ganon, ang sistema, ano gagawin natin? Dagdagan pa nito na yung investigation ng Blue Ribbon, halos tinigil na ni Erwin Tulfo. Hindi na ata ito mag-iimbestiga. Tapos yung Infracom Committee ng House of Representatives ni Terry Ridon, wala na. Pinatigil na rin. O ano pa? O pagkatapos, ang Blue Ribbon, ano magiging future niyan? Nililigaw nga lahat. Alam naman natin na ngayon ng mga lumalabas, lalo na yung nasaan na pala ngayon si Orly Regala Goteza, yung Marine Sergeant, na nagtumistigo na taga-bitbit at taga-hakot ng mga milyones na dumarating, milyones na mga malita na nakarating sa bahay ni Saldico, dyan sa number 28, Ladybug Street Corner Dragonfly.
Detalyado niya na kinuwento. Binigay ang address. Tapos, sa pagbibilang ng pera at sinabi pa niya na si Eric Yap na AXIS na party list ay nag-deliver pa ng 46 na maleta na pera. Ng bawat maleta ay 48 million ang laman. Kung i-multiply mo yung 48 sa 46 million na maleta, ang sagot ay 2.2 billion. So 2.2 billion ang laman na dinideliver ni Eric papunta kay Saldico. Si Saldico naman, bakit unang tanong, bakit dinideliver yun kay Saldico? Saan kaya galing yun? Sigurado tayo walang duda na yun, na galing sa nakaw yun. So ngayon kung dineliver kay Saldico, ang nag-deliver ba ay sangkot sa pagnanakaw ng pera? Sigurado na yon. Wala na tayong duda na si Eric Yap ay siyempre kinuha yun sa kontraktor. Pagkatapos naman, yung dineliver nila galing kay Saldico, dineliver yung sa 46 na yon, ang 35 ay dineliver ng 35 malita sa bahay naman ni Tambalusos o si Martin Romualdez doon sa number 42 McKinley Street sa Forbes Park, Makati. So, yung 35 million, tingnan mong 35, at 35 na balita times 48. 1.68 billion na tumataginting ang ibinigay kay Romualdez. Kaya sa 168 billion, ito yung sigurado. Totoo ito lahat. Hindi na natin sabihin na hindi totoo yun. Ngayon, 35, paano hatiin yun? Kay Martin Romualdez lang ba lahat yun? Sigurado ako meron doon si Marcos, si BBM. Alam ka naman suluhin ni Martin Romualdez yun. Pwede siyang putbulin ni BBM anytime. So the fact na hindi siya tinitira ni BBM, sigurado ko na si BBM mayroong party doon sa 35 na yun. Magkano kaya ang kay BBM doon? Kung 35, 11 na malita, yung kay Saldico sa 46, 35 ang napunta kay Martin kasi alam naman natin ang kay Martin na napunta ay bibibigay pa sa sigurado yung kay Presidente. Sino pa bang bigyan yung iba? Wala na iba. Maliban lang si kay Lisa Marcos. Pero kapag binigay mo kay Lisa Marcos, parang binigay mo na rin yan kay BBM. Ganon po yun. So, dagdagan pa na ginagawang walang kwenta itong ICI, wala talaga mangyari sa buhay natin ito. So, dyan na lang. At sigurado na ko halos ito na si Vince Dizon ay hindi niya kaya. Malinis man siya na tao, ay hindi niya kaya. Kasi yung mga taong gumawa na yon, sigurado ako na mga may utos yung galing Malacanang, galing kay Romualdez, galing kay Lisa Marcos. Yung mga taong in-appoint niya, sigurado ako may utos yan. At hindi niya rin kayang tanggalin mga yon. Kita mo, galit na galit si Vince Dizon sa reaction niya. Hanggang doon na lang yan. Hindi niya kayang gagawin niya, natanggalin. Okay? Diyan na muna. Magandang umaga po sa inyo lahat. At pakishare-share na lang. At mga team replay, ay please do not skip the ads para makatulong na kayo sa akin. Sila Lane Torrenueva, Vince kinain na talaga siyang sistema. Si Valerie Serna, ganon din po nakikita ko. Okay?